Alright, mula rito sa Net25, ano ang epekto mga kapatid sa eleksyon ng pagkakahuli kay FPRRD? Ano nakalagay rito sa title? No, dahil may lumabas mga kapatid na survey mula sa Pulse Asia na tila baga marami ang nagalit at tumaas no ang survey ni Bongo mga kapatid. Well, alamin na lang natin mga kapatid kung ano ang nilalaman ng report na to. Nakaapekto nga ba no sa pananaw o sa paningin ng mga tao etong nangyaring pagkakaaresto nga dito kay dating Pangulong Duterte? At sa tingin ba ninyo mga tol, bumaliktad ang sitwasyon at ngayon ay mas marami na ang nagagalit no sa gobyerno natin ngayon at ayaw ng suportahan yung kanyang mga kandidato at susuporta na ngayon sa mga kandidato ni FPRRD? Alamin natin yan mga kapatid mula rito sa Net25. Ito, nakakagulat yung lumabas na Pulse Asia survey. Nangunguna na ngayon tong si Bongo. But can you clarify yung period at saka kasama ba dito yung nangyari last Tuesday? Oh no, this was taken February, ma'am. So Okay. ang ating survey ay snapshot in time. Oo. So hindi pa po kasama yung issue na to, yung pagdala kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa O take note hindi pa kasama yung issue na to na pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte. Pero nangunguna na sa survey, mga kapatid, si Bongo. Diba? Si Bongo mga kapatid, ano yan? Team Duterte yan. So dito makikita mo na umangat na sa survey mga kapatid si Bongo. Well, gano'n naman talaga, laging hati yan. Well, bibihira naman yung nag-i-straight no? Saka si Bongo kasi tatak niyan mga tol, yung malasakit. Tatak niyan, maraming mga Pilipino ang natulungan noon. Isa na ako doon mga tol. Natulungan ako ng malasakit. Nung ako na-hospital, na-operahan ako dahil nagkaroon ako ng gallbladder stone. Isang malasakit sa tumulong sa akin mga tol. At napag-alaman ko nga ito ay programa no ni Bongo mga tol. The Hague, no? So lahat ng drama na nangyari ngayong linggo na to, hindi pa yan nasasama sa context at sa background nung kinuha yung survey na yan. Okay. So good morning, Alan. Yung aming question of the day ngayon dito sa ating program is kung paano maka-aapekto itong latest turn of events, itong arrest. Hindi lamang arrest ng former president, kundi talagang dinala sa The Hague, Netherlands at isinuko sa International Criminal Court to face charges of alleged crimes against humanity. At ang balita pa doon mga tol, yung eroplano o yung jet na sinakyan ng dating Pangulo mga tol ay binayaran ng gobyerno natin. No? Eto bang nangyaring ito, sa palagay mo, paano kaya maka-aapekto ito? At kung ito ba, is this something that can be taken advantage of? Ito ba, kasi it's either, di ba? It's either pro or anti, very politicized and very polarized ang mga Pilipino. How is this gonna play out? Well, you used the perfect word, Ma'am Ali, no? Polarization is really the order of the day. Kasi if you're not with us, you're against us. Ganun na nangyayari ngayon sa ating political landscape. Hindi, pati sa mga supporter mga tol, napapansin ko kapag ako nakapagsalita ng medyo hindi nila nagustuhan laban sa PBBM, sinasabi nila pro Duterte ko. Kapag nagsalita naman ako ng komento laban naman kay Duterte, pro Marcos naman ako. Magkano bayad? Mga ganon mga tol. Masyado kasing itinutulad ng mga tao ngayon, yung ibang tao sa sarili nila. Lagi nga natin sinasabi, huwag kayong magiging panatiko sa mga politiko. Come and go lang yan. Eto si Marcos, after 2028, mga tol, mapapalitan na yan ng bago. Iba na naman ang loyalty ng mga congressman, alam mo yan, ibang mga politiko. Iba na naman yung sinisip-sipan nilang tao, mga tol. Diba? Malay natin, pagbaba ni Marcos, patong-patong na problema naman ang haharapin niya bilang ganti sa kanya, di ba? Ganon talaga rito mga tol sa Pilipinas. Hindi na nagbago yan. Meron po tayong tatlong tenet sa pagiging isang political campaign strategist. The way to win an election is to make people laugh, make people cry, or make people angry. So, yung dalawang checkbox po, make people angry and make people cry, parang
Oh, you make people laugh, mga tol, hindi na nakakatuwa eh. Kahit magsasayaw pa sila diyan, mga tol, nakakabwisit lang. Hindi na nakakatuwa. Kaya yung make people laugh, wala na, hindi na 'yan pasok sa mga politiko ngayon. Make people angry and make people cry. Yun na lang yung dalawang pinagpipilian. No, kung paano mo madadala yung mga butante. Pasok na pasok ang mga pangyayari para sa mga taga-suporta ni Pangulong Rodrigo Duterte at para sa mga taga-suporta in general of the Duterte brand and the PDP senatorial candidates. They are now crying and they have reason to cry and they have reason to be angry. So on the short term po, definitely we can expect, that's almost a certainty, that we can expect an uptick in their support. Kasi yung core group nila, tinatawag nating core group, ma-enflame po yan, ma-empassion. Meron sila ngayong new cause, meron silang rallying point itong nangyari. Ang tanong lang po dyan, is it sustainable? Will it sustain until May? Tandaan po natin, mahaba, 50 days left to go before the election. So yung share of voice po, out of sight, out of mind phenomenon, iba po yung naka-detain dito si Pangulo, dating Pangulo, iba rin yung napakalayo niya, nasa the Netherlands siya. No? So all these factors come into play whether this passion, this reignited passion will be sustainable until the elections. But definitely po may uptick yan. Oo. So yung uptick, so parang you're saying, correct me if I'm wrong, parang they will play to the max na, no? Kung ikaw ay isang political strategist mula sa PDP laban, you'll take advantage of this situation. Malamang. And parang blessing in disguise, no, na nangyari ito because it might favor the PDP laban candidates. So the question na lang now is how to extend it up to election day that it will translate to votes. That's exactly well, again, we're looking at it from just to be clear, we're looking at it, ma'am, the way you framed your question is from the lens of the PDP. Yes, yan po ang challenge sa kanila. Paano natin masusustain ang galit, ang indignation, and in many ways, ang pity, ang sympathy ng tao hanggang araw ng halalan. What a terrible analogy po, no? Pero tandaan po natin yung nangyari nung halalan para sa Pangulo at namatay ang ating tinatawag na icon of democracy na si dating Pangulong Corazon Aquino. Suddenly, na iba yung dynamic ng presidential race. Biglang naging frontrunner ang kanyang anak na si now the late President Noynoy Aquino. Pwede yung sinasabi niya, mga tol, pero hindi na yan nag-a-apply sa panahon natin ngayon. Lalong-lalo na merong dalawang politiko naglalaban. Ang maaapektuhan na lang dito, mga tol, yung mga neutral. Pero hindi na maaapektuhan ng DDS at hindi na maaapektuhan ng loyalist. Yung mga loyalist, mga tol, 'di ba? Ano man ang mangyari, loyal 'yan dito sa mga Marcos. 'Di ba? Hindi na 'yan makukuha ng galit, mga tol. Hindi na 'yan makukuha kahit anong gawing strategy ng DDS. Hindi na nila makukuha yung mga loyalist. Loyalist nga sila eh. Vice versa, ganun din naman yung mga loyalist. Hindi na nila makukuha yung mga DDS. DDS yung diehard supporter yun eh. 'Di ba? Ang tanging pwede na lang nilang targetin, mga tol, yung mga neutral. 'Di ba? Ngayon, eto 'yon. Eto maglalaban. Sino ang mas marami? Yung DDS o etong loyalist, no? Kasi kung halimbawa mas marami ang DDS kaysa sa loyalist, mga tol, ang kailangan pagtuunan ng pansin ng loyalist makuha nila para makahabol sila sa bilang ng DDS is yung mga neutral. Kailangan hindi maapektuhan yon, mga tol. Doon nga sa nangyari na pagkakaaresto sa dating Pangulong Duterte. Kasi ako, mga kapatid, kahit na binibigyan na natin ng reaction, consequences yan ang ginawa ni Duterte before, inaway-away niya kasi si Marcos, kaya ngayon nandiyan sa dahig. Ako, hindi pa rin ako pabor na nakialam ang ICC dito sa Pilipinas kasi ipinapakita natin sa buong mundo, mga tol, na walang kwenta yung judicial system natin dito do. Parang gano'n na nga talaga, di ba? Hindi nila kayang usigin yung nasasaktal dito, mga tol. Pero hindi pa rin ako pabor, mga kapatid. Hindi ako pro Duterte, hindi ako pro Marcos, mga tol. Doon ako sa neutral eh. Nag-aanalisa lang talaga ako, mga kapatid, no? Pero yun nga, kung halimbawa naman mas marami ang loyalist kaysa sa DDS, ang tatargetan ng DDS ngayon, mga kapatid, na makuha ang sympathy
ang simpatsya is yung mga neutral. Pero ang tanong, gaano karami yung neutral? Yun ba yung neutral na yon mga kapatid? Siyempre, imposibleng makuha 100% yan ng magkabilang panig. No? Mahahati pa rin yan. No? Ngayon, kung makukuha ng DDS ang mga neutral, sabihin na natin 80% ng mga neutral makukuha ng DDS, makakaabot ba sila sa bilang ng loyalist o malalagpasan na nila? Doon ngayon sila kailangan mag-focus. Hindi na uubra ngayon yung katulad nung nangyari dati sa Dilawan, namatay si dating Corazon Aquino. Yung mga Pilipino parang engot, nagbinoto si Noynoy. 'Di ba? Kasi isa lang mga tol ang pinapanood ng mga tao noon, media. Ngayon kasi may YouTube na, may social media na, marami ng vlogger na nakakapagbigay ng kanya-kanyang opinion 'di ba? Hindi katulad dati media kung ano yung gusto nilang ipalabas, yun lang talaga, 'di ba? Kontrolado ka nila kung ano yung itatanim nila sa utak mo. Tuloy natin. So that was just one of the examples of the so-called inflection points na maaaring magbago ang complexion at tema ng halalan. Okay, so tulad nga nung sinabi natin mga tol, hindi na-aapekto yun. Yung nangyari dati, namatay si dating Corazon Aquino tapos nakuha ng mga tao, nakuha ni Noynoy Aquino yung simpatya ng mga tao kaya nanalo siya bilang presidente mga tol. Kahit na kung titignan mo hindi naman talaga siya ganun ka 'di ba? So ngayon mga kapatid, tulad nga nung sinabi ko, hindi na apektado yung loyalist sa DDS dito, mga solid na yan. Ang apektado rito yung mga neutral. Ngayon, yun na kailangan paghandaan o paglabanan ng dalawang kampong to. At isa pa, may Dilawan pa pala mga tol. May Dilawan pa pala. Ngayon yung Dilawan, ano gagamitin nilang kampo? Kampo ng DDS o kampo ng Marcos? Pero definitely mga kapatid, certain hindi nila papanigan itong DDS, mga kalaban nila yung mga yan Anyway mga kapatid, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.